Tama. Ganda ng sharing ano ni Rose. Rose, di ba? Umpisahan ko itong ating talakaya sa isang tanong para pag-isipin ko kayo ng konti. At tanong ko lang, no, naka-experience na ba kayo ng kawalan ng pag-asa sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, sa inyong buhay? Meron ba kayo naranasan na parang bagsak na bagsak ang inyong spirito na tingin nyo walang pupuntahan lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng pangarap ko hindi ko matutupad, at wala na, talo na, uwian na, parang ganon. Sabi nga ng kasabihang Pilipino, di ba? Wala na, talo na eh, uwian na, parang ganon, di ba? Meron ba kayo naranasan ng ganyan sa inyong buhay? Yung sa nag-share kanina, siguro masasabi ko na umabot siya sa ganung punto na may pangarap siya na maging guro pero hindi niya natupad. Sa akin naman, meron ako isang pagkakataon dati, kaming pamilya, nasa ibang lugar kami. Naliligaw kami. Hindi namin alam po paano kami makakarating sa gusto naming marating. Kasi may nire-request namin na pumunta sa isang lugar. Hindi namin marating talaga. Kung anong mga pagsubok ang inabot namin na hindi pa namin naiintindihan ang mga salita ng mga tao. Naliligaw kami. Andun yung pati yung tren na sinasakyan namin nasira. Umabot kami sa punto na gusto na namin umuwi. Uwian na lang. Para tapos na itong problema natin. Uwian na kasi walang pag-asa na marating natin yung gusto natin marating. So, nandun kami sa ganung punto. Gusto na lang namin umuwi. Dahil hindi namin makukuha yung gusto natin. Pangalawa, may isang kwento pa ako nung ako ay nasa ospital na nag-aagong buhay. Ginudugo ako eh. Alam ko, kwento ko na sa inyo ito. Ginudugo ako na ginudugo. So sabi ko, Lord, matatapos ba ito? Pinadadasal ko, araw-araw, nasa harapan ko yung crucifix na sa harapan ko. Sabi ko, Lord, sana matapos ito. Dati nalalabnaw yung dugo. Sabi ko, salamat, eto na, malapit na, magaling na ako. Biglang eto na naman, tuloy-tuloy na naman. So, I was resigned. I told the Lord, Lord, kung kukunin mo ako, kunin mo na ako. Huwag mo na akong pahirapan ng ganito kasi parang walang nawawalan na ako ng pag-asa. So, bakit ko kinukwento ito? Kasi yung mga disipulo, yung dalawa, si Cleopas at saka yung kasama niya, pabalik sa Emmaus. Galing sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem, ang sentro ng paniniwala o sentro ng Judaism, noong panahon ni Jesus, andun yung templo. So pagka nandun ka sa Jerusalem, ibig sabihin, malalim ang paniniwala mo, pananalig mo sa Panginoon. Pero sila, pauwi na. Umuwi sila sa Emmaus kasi wala silang pag-asa. Nawalan sila ng pag-asa. Ang sabi nila, nung nakasalubong nila ang Panginoon, hindi mo ba alam na yun nangyari sa kay Jesus? Hindi nga nila mabanggit na Mesiyas eh. Hindi nga nila mabanggit na anak ng Diyos. Parang wala yung paniniwala nila. Ganun ang kawalan nila ng pag-asa. Yung inaasahan nila na Mesiyas, patay na. Namatay na. Pero meron silang balita na nabuhay daw. So ganun yung pakiramdam kung bakit sila umuwi sa Emmaus. Galing sila sa Jerusalem, kung saan ang sentro ng paniniwala, pauwi sila. Ibig sabihin, wala na, talo na kami. Uwi na lang kami. Balik na lang kami sa dati naming buhay. Pero, eto yung Panginoon, hindi sila pinagalitan agad. Pinaliwanagan sila. At tanong ko lang ulit, may dumating na ba sa buhay niyo, sa isang sitwasyon sa inyong buhay, na wala kayo ng pag-asa, pero may dumating na tulong? May isang figure ni Jesus na darating na
makikinig sa inyo, ano ba yung nararamdaman ninyo, tapos dahan-dahan niya kayong aalalayan at hindi bibitaw hanggat hindi nanunumbalik ang inyong pag-asa. Ito yung ginawa ni Jesus sa kanila. May nangyari na ba sa inyo na merong parang Jesus na dumating sa buhay niyo? Ito ba ay isang kamag-anak, isang kaibigan, isang pare na nakikinig sa mga hinaing mo? Madre, magulang? Siyempre, magulang dapat. Yan ang ginagawa natin mga magulang. Nakikinig tayo pagka yung mga anak natin nawawala ng pag-asa sa pag-aaral o kung ano man yung pinagdadaanan nila. Ito ba'y barkada nyo? Isang grupo ba kayo? O isang grupo gaya ng KKK ba? Na sa punto na napaka-bagsak ang inyong spirit, napaka-bagsak ang inyong pag-asa. Ito ang KKK na nag-o-offer sa inyo ng friendship, nag-o-offer sa inyo ng pag-asa na ibabalik sa inyo ang pag-asa nyo. Pero ang maganda lang dito, gaya ng KKK, nakasentro tayo kay Jesus. Lahat ng ginagawa natin, nakasentro sa Kanya. Kung dito nararamdaman nyo ang presensya ng Panginoon, kasi ang sentro ng KKK ay ang pagmamahal ng ating si Jesus. So, ganyan din yung ginawa ng ating Panginoon sa dalawa. Inalalayan sila. Ano ba problema ninyo? Ano nangyari? So, kinukwento nila na nawala na daw yung Mesiyas na inaasahan nila, namatay. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. No? Napansin niyo yun? Hindi nila nakilala ang Panginoon. May para siyang belo na hindi siya nakilala eh. Pero alam niyo kung kailan siya nakilala? Kasi nung nagagabi na, sabi sa kanya, dito ka na lang muna sa amin. Sama ka sa amin. Tapos nung nandun, anong ginawa ng Panginoon? He took bread, He blessed it, brinake yun, at pinaghati-hati. Apat na ginawa ni Jesus. Yun yung Eucharistia, di ba? Ito yung Eucharistia, sabi nga ng mga theologians, ito nangyari sa Emmaus is the very first Mass after Jesus instituted Eucharist sa Last Supper. In-institute niya yung di ba? Yung Eucharistia, in-institute niya yun eh. Pero ito yung unang pagkakataon na nangyari ito, na merong breaking of the bread. Pero kung mapapansin nyo, kung mag-break siya ng bread, nung binigay na communion sa kanila, ano nangyari? Nawala si Jesus, di ba? Nawala siya sa harapan nila. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari na nawala si Jesus? Kasi ang in-institute niya, ito yung presensya niya sa mundong ito. Pagka nawala na siya, kasi mag-a-ascend siya sa langit, di ba? Ito yung real presence niya, body, blood, soul, and divinity ng ating Panginoon sa Holy Eucharist. Binigay niya sa atin ito. Ito ay isang regalo. Ito ay isang presensya ng ating Panginoon dito sa mundo. Wala na siya dito physically, but the Holy Eucharist is His physical presence now in our lives, in our time, hanggang ngayon. Kasi hindi na siya pwedeng physically to be here, although nasa atin siya sa bawat isa, pero the Holy Eucharist, andun siya. Ang ating paniniwala ay ang Eucharistia, ang real presence ng ating Panginoon. Hindi lang ito simbolo, kundi real presence yan. Ngayon, babalik ako ulit yung nangyari doon sa Emmaus. Anong unang ginawa niya? Pinaliwanag niya. From the time of Moses, pinaliwanag. Hindi natin alam exactly kung ano yung pinaliwanag niya isa-isa doon sa dalawa. Pero ang importante dito, alam natin na paliwanag ni Jesus sa kanila yung mga nangyayari nung Old Testament. Di ba? Pagka tayo nagsisimba, ano ba ginagawa natin? Dalawang parts ang misa. The liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Yung unang ginawa ni Jesus, yung pinapaliwanag niya yung Old Testament. Ito yung liturgy of the Word. Pinapaliwanag ni Jesus lahat ng mga nangyari. Binabasa natin dito sa ating misa. Nagbabasa tayo ng first reading, second reading, tapos yung gospel, tapos yung paliwanag ng pare. Ito yung parte ng liturgy of the Word. Ibig sabihin, yung nasa Bible, binabasa natin yan sa misa natin. Pero may second part, yung ginawa ni Jesus na He took bread, He blessed it, He broke it,
and He distributed it. Ito yung ginagawa natin sa araw-araw na ginagawa ng mga pari ng misa. Yung sineselebrate natin ng misa. So, ito rin yung dito mo, parang nabuksan yung mata nila, nakita nila si Jesus. Pero di dali siya nawala. Kasi ito ngayon, ang presensya ng ating Panginoon. Sana lang, huwag mawala sa atin yung value ng pagsisimba. Kasi dito natin ma-experience yung kanyang banal na presensya. Sana hindi lang tayo, sana ipasa natin sa mga anak natin. Kasi dito, maririnig natin ang salita niya at makikibahagi tayo bilang magkakapatid sa Eucharistia na in-institute ng ating Panginoon doon sa Last Supper, no? Pero ito yung ginawa, yung binasa natin ngayon, yung very first Mass na nangyari after the institution of the Eucharist. Papakiusap ko na sana let us put value, not only value, the highest value, kasi itong Eucharistia, this is the source and summit of our faith. Dito nag-uugat, ito ang foundation ng lahat. Yung banal na misa na atin sineselebrate every Sunday. My prayer for everyone, pati ako, sana manumbalik yung ating pagmamahal sa banal na Eucharistia na hindi lang online sana natin gagawin, kundi sana actual natin puntahan sa misa every Sunday. Maraming salamat sa KKK sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Let us all pray. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone.